Isang tanong na walang sinuman ang makakaiwas. Ano ang mangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan? Ang sandaling ito na lahat tayo'y haharapin, ngunit kaunti lamang ang tunay na nakakaunawa. Mayroon bang buhay na naghihintay pagkatapos ng huling paghinga? May langit ba talaga? Mayroon bang impyerno? O kaya'y natatapos na lamang ang lahat? Ang mga sagot ay hindi kailanman naging mas malinaw hanggang ngayon. Sa video na ito, bubuksan natin ang mga pahina ng Biblia upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa langit, impyerno at ang misteryo ng buhay sa kabila ng kamatayan. Huwag kang bibitaw dahil ang impormasyon na malalaman mo dito ay maaaring baguhin ang paraan ng iyong pagtingin sa buhay at higit pa rito sa iyong walang hanggan. Ang kamatayan, isang paksa na pilit nating iniiwasan, ngunit imposibleng takasan. Lahat tayo'y darating sa puntong ito, ngunit ilan ba talaga ang handang harapin ang katotohanang hatid nito? Sa likod ng bawat paghinga at pintig ng ating puso, naroon ang isang tanong na hindi maalis. Ano ang mangyayari sa akin pagkatapos kong mamatay? Ito ang tanong na bumabagabag sa sangkatauhan mula pa noong simula ng panahon. At ngayong araw, sisimulan nating tuklasin ang mga sagot mula sa isang pinagmulan na hindi kailanman nagkulang sa karunungan, ang Biblia. Huwag kang aalis dahil ang pag-unawang makukuha mo dito ay hindi lamang magbibigay linaw, kundi maaaring baguhin ang iyong pananaw sa buhay at sa kabila nito. Ngunit bago tayo magpatuloy, isipin mo ang sandaling iyon. Isang tahimik na gabi at nararamdaman mong unti-unti nang humihina ang iyong katawan. Ang iyong huling paghinga ay palapit na. Ano ang mararamdaman mo? Takot? Kapayapaan? Kawalan ng kasiguraduhan? Tila ito'y isang tanong na walang sagot, ngunit hindi ito totoo. Sa katunayan, hindi tayo iniwan ng Diyos sa dilim. Ang kanyang salita ay puno ng mga detalyeng nagpapaliwanag sa kung ano ang nangyayari sa atin pagkatapos ng kamatayan. Sa bawat pahina ng Biblia, makikita natin ang mga malinaw na paliwanag tungkol sa kalagayan ng tao sa kamatayan. Sa Ecclesiastes 12:7, mababasa natin, "At ang alabok ay babalik sa lupa na gaya ng una, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay sa kaniya." Dito, may dalawang napakahalagang bagay na dapat nating maunawaan. Una, ang ating katawan ay pansamantala lamang. Ito'y babalik sa lupa sa alabok kung saan tayo nagmula. Pangalawa, ang ating espiritu ay babalik sa Diyos, ang nagbigay nito. Ngunit paano at bakit? Ang kamatayan ay hindi katapusan kundi isang transisyon. Hindi ito parang isang ilaw na basta na lamang papatayin at maglalaho. Sa halip, ito ang pintuan patungo sa walang hanggan. Ngunit saan tayo pupunta? Mayroon bang isang landas na dapat tahakin? Narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ayon sa Biblia, mayroong dalawang destinasyon pagkatapos ng buhay na ito, ang langit at ang impyerno. Walang neutral na lugar, walang gitnang estado. Ang sinasabi sa atin ng Biblia ay malinaw. Ang ating magiging hantungan ay nakadepende sa ating mga desisyon at pananampalataya habang tayo'y nabubuhay. Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga ng bawat araw na mayroon tayo. Ngunit marahil iniisip mo, papaano ko malalaman kung ako'y patungo sa tamang direksyon? Ano ang mga palatandaan na ang buhay ko ay umaayon sa kalooban ng Diyos? Sa 2 Corinto 5:10 sinasabi, "Sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang ang bawat isa'y tumanggap ng kaukulang kabayaran para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging mabuti o masama. Ang bawat isa sa atin, anuman ang ating estado sa buhay, ay haharap sa Diyos." Ang tanong ay, handa ka ba? May isang bahagi sa Biblia na maaaring magbigay ng kaunting liwanag tungkol sa kung ano ang nangyayari sa mismong sandali ng kamatayan.
Sa Lucas 16:22-23, mababasa ang kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro, at nangyari na ang pulubi ay namatay at dinala siya ng mga anghel sa kandungan ni Abraham, at ang mayaman ay namatay rin at inilibing. At nasa Hades siya na nagdurusa. Itinaas niya ang kanyang mga mata at nakita si Abraham mula sa malayo at si Lazaro sa kanyang tabi. Ang kwento ay hindi lamang patungkol sa yaman at kahirapan, kundi isang paalala na ang buhay pagkatapos ng kamatayan ay tunay at tiyak. Sa kwentong ito, makikita natin na may dalawa ng lugar na malinaw na inilalarawan: ang lugar ng kapahingahan para sa mga matuwid at ang lugar ng paghihirap para sa mga masama. Ngunit mapapansin mo rin ang isang bagay: agad na nararanasan ng bawat isa ang bunga ng kanilang buhay sa mundo. Walang delay, walang paghihintay. Ang sandaling mamatay tayo ay ang parehong sandaling haharapin natin ang katotohanan ng ating kalagayan. Sa puntong ito, dapat nating itanong sa ating sarili: ano ang aking mga pinapahalagahan? Saan ko itinatag ang aking tiwala? Ang sagot sa mga tanong na ito ay magdidikta ng ating hantungan. Ngunit bago tayo magpatuloy sa kung ano ang ibig sabihin ng langit at impyerno, balikan natin ang isang mahalagang konsepto, sinasabi sa Hebreo 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Hindi maiiwasan ang kamatayan at hindi rin maiiwasan ang paghuhukom. Ngunit ang paghuhukom ay hindi isang bagay na dapat katakutan, kundi dapat tayong maghanda para dito. Sa bawat salin ng hininga, tayo'y may pagkakataon pang magbago. Hindi mahalaga kung gaano karaming pagkakamali ang nagawa natin. Ang mahalaga ay ang ating puso sa harap ng Diyos. Ngunit tandaan, ang bawat araw na lumilipas ay isang hakbang palapit sa kawalang hanggan. Ang tanong ay, saan ka patungo? Ang langit, isa sa pinakamisteryosong paksa na tinalakay sa Biblia. Ito ay tinuturing na pinakadakilang pangako ng Diyos para sa mga nananalig sa Kanya. Ngunit ano nga ba talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa lugar na ito? Marami sa atin ang may malabong larawan ng langit, na parang isang ulap na may mga anghel na tumutugtog ng mga trumpeta. Ngunit ang katotohanan, ayon sa Biblia, ay higit pa sa kaya nating ma-imagine. Kaya't huwag kang bibitaw, dahil ang malalaman mo ngayon ay maaaring magbago ng iyong pananaw sa hinaharap. Simulan natin sa sinabi ni Jesus sa Juan 4:2-3. Sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroron upang ipaghanda ko kayo ng isang lugar. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng lugar, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Sa talatang ito, ipinangako ni Jesus ang isang lugar na espesyal na inihanda para sa mga sumasampalataya sa Kanya. Ang langit ayon sa Kanya ay hindi isang katang-isip na ideya. Isa itong aktwal na lugar kung saan magkakaroon tayo ng ganap na pakikipag-isa sa Diyos. Ang langit ay inilalarawan bilang isang lugar ng perpektong kapayapaan at kagalakan. Sa Apokalipsis 21:4, isinulat ni Juan, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at mawawala na ang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat ang mga naunang bagay ay lumipas na. Isipin mo ito, isang lugar na walang sakit, walang pighati at walang kamatayan. Hindi ba't ito ang hinahanap natin sa buhay na ito? Isang katiyakan na sa kabila ng lahat ng paghihirap, may naghihintay sa ating isang buhay na puno ng pag-asa at kaligayahan. Ngunit higit pa sa pisikal na ganda ng langit, ang pinakamahalaga ay ang presensya ng Diyos. Ang Apokalipsis 21:22-23 ay nagsasabing,
Wala akong nakitang templo doon, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang kanilang templo. At ang lungsod ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan upang magbigay ng liwanag, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbigay ng liwanag at ang Kordero ang ilawan nito. Ang langit ay hindi lamang isang lugar, ito ang kalagayan ng pagiging malapit sa Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbibigay liwanag at ang bawat sandali ay puno ng kanyang presensya. Ngunit habang ang langit ay parang napakasarap isipin, ang tanong ay nananatili. Sino ang makakapasok doon? Hindi lahat ay tatanggapin. Sa Mateo 7:13-15, malinaw ang sinabi ni Jesus, "Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang pintuan at maluwang ang daang patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Subalit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nakakatagpo nito." Ibig sabihin, ang daan patungo sa langit ay hindi madali. Hindi ito para sa mga taong ayaw magsakripisyo o ayaw sundin ang kalooban ng Diyos. Ang langit ay para sa mga handang sumunod at magtiwala sa Kanya ng buong puso. Ang tanong ngayon ay, paano natin masisiguro na makakapasok tayo sa langit? Ang sagot ay malinaw sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang susi ay pananampalataya kay Jesus. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto o sa paggawa ng mabubuting gawa para tubusin ang ating sarili. Ito ay tungkol sa pagtanggap ng regalo ng kaligtasan na ibinibigay ng Diyos ng libre sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit marahil nagtatanong ka, kung ganoon, ano ang mangyayari sa mga hindi naniniwala? Sa ating susunod na pagtalakay, haharapin natin ang malupit ngunit mahalagang katotohanan tungkol sa impyerno. Ngunit bago tayo makarating doon, pag-isipan mo ito, ang langit ay isang pangako na ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ngunit nasa atin ang desisyon kung tatanggapin natin ito o hindi. Handa ka bang gawin ang tamang desisyon para sa iyong walang hanggan? Huwag kang bibitaw dahil ang sagot ay nasa susunod na bahagi. Ang huwiso final, isang konsepto na madalas takutin ng tao, ngunit hindi laging nauunawaan ng lubusan. Marahil narinig mo na ang salitang ito mula sa mga sermon o sa pagbabasa ng Biblia, ngunit ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ano ang mangyayari sa araw na ito? Sino ang haharap sa Diyos at ano ang magiging basehan ng hatol? Ngayong araw, sisilipin natin ang pinakamalinaw na paliwanag ng Biblia tungkol sa paghuhukom. At tiyak kong magbibigay ito sa iyo ng mas malalim na pananaw tungkol sa kahalagahan ng ating buhay sa mundo. Pero huwag kang bibitaw dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang mahalaga para sa hinaharap. Ito rin ang magdidikta kung paano mo ituturing ang kasalukuyan. Ayon sa Hebreo 9:27, malinaw ang sinasabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Dito, binibigyan tayo ng malinaw na pagkakaintindi na pagkatapos ng kamatayan, mayroong isang tiyak na kaganapan na haharapin nating lahat, ang paghuhukom. Walang sinuman ang exempted at walang makakaligtas sa araw na yon. Ngunit ano ang hitsura ng huwiso final na ito? Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mismong kaganapan? Sa aklat ng Apokalipsis 20:11-15, isinulat ni Juan ang isang napakalinaw na larawan ng paghuhukom. At nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo rito, na mula sa kanyang harapan ay tumakas ang lupa at ang langit, at hindi na masumpungan ang kanilang lugar. At nakita ko ang mga patay, dakila at mababa, na nakatayo sa harapan ng trono, at binuksan ang mga aklat, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay.
At ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa, ayon sa mga nakasulat sa mga aklat. Isipin mo ang eksenang ito. Lahat ng tao, mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit, mula sa pinakamatapang hanggang sa pinakaduwag, ay nakatayo sa harap ng Diyos. Walang may kayang magtago at walang maaring magbigay ng palusot. Ang kanilang mga buhay ay ganap na nabuksan, parang isang librong walang pahinang nakatago. Dito ipinapakita na dalawang uri ng aklat ang bubuksan sa huwiso final. Una, ang mga aklat ng gawa na naglalaman ng lahat ng ginawa natin, mabuti man o masama. Walang maliliit na bagay ang makakalimutan. Ang bawat salita or kilos at maging ang ating mga lihim na iniisip ay naroroon. Hindi ba't ito ay isang nakakatakot ngunit napaka-importante ring paalala? Napakaraming beses na iniisip natin na ang maliliit na bagay na ginagawa natin ay hindi na mahalaga. Ngunit sa harap ng Diyos, lahat ay binibigyang halaga. Ngunit naroroon din ang ikalawang aklat, ang aklat ng buhay. Ang pangalan mo ba ay nakasulat dito? Ito ang tanong na dapat nating tanungin sa ating sarili. Ang sinasabi sa Biblia ay malinaw, ang mga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa lawa ng apoy. Ito ang impyerno, isang lugar ng walang hanggang paghihirap at pagkahiwalay sa Diyos. Ngunit sino nga ba ang mga nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay? Ang sagot ay simple ngunit malalim, ang mga tumanggap kay Jesus bilang kanilang tagapagligtas at namuhay ayon sa kanyang kalooban. Mahalaga ring unawain na ang paghuhukom ay hindi isang bagay na batay sa kapritsyo. Hindi ito parang pagsusugal kung saan ang hatol ay nakabase sa swerte. Ang huiso final ay isang makatarungang proseso kung saan ang Diyos na siyang perpekto sa kanyang hustisya ay titingin sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang Mateo 12:36-37 ay nagsasabi, "Sinasabi ko sa inyo na sa araw ng paghuhukom, ang mga tao ay magsusulit sa bawat walang saysay na salitang kanilang sinabi. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong mga salita ay ikaw ay pawawalang sala, at sa pamamagitan ng iyong mga salita ay ikaw ay hahatulan." Isipin mo ito, maging ang ating mga salita ay may bigat sa harap ng Diyos. Kung ganoon, paano pa kaya ang ating mga gawa? Ngunit ang huwiso final ay hindi lamang tungkol sa pagkondena. Para sa mga nananampalataya kay Kristo, ito ay isang araw ng kagalakan. Sa 2 Korinto 10:10 sinasabi, sapagkat tayong lahat ay kinakailangang mahayag sa harapan ng hukuman ni Kristo upang ang bawat isa ay tumanggap ng kaukulang kabayaran para sa mga bagay na ginawa sa katawan, maging mabuti o masama. Para sa mga sumusunod sa Diyos, ang araw na iyon ay hindi isang araw ng takot, kundi isang araw ng gantimpala. Ang kanilang mga mabubuting gawa, hindi para sa kanilang sariling kaluwalhatian, kundi para sa Diyos, ay kikilalanin at bibigyan ng gantimpala. Hindi ba't ito ay nagbibigay inspirasyon na mamuhay ng may layunin at may pagsunod sa Diyos? Ngayon, marahil iniisip mo, ano ang dapat kong gawin upang maging handa para sa araw na iyon? Ito ang pinakamahalagang tanong na maaari mong itanong. Ang sagot ay matatagpuan sa Biblia. Ang una at pinakamahalagang hakbang ay ang pagkilala kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili, gaano man kaganda ang iyong mga gawa. Sa Efeso 2:9, malinaw na sinasabi, sapagkat sa pamamagitan ng biyaya kayo'y naligtas, sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang walang sinuman ang magmapuri. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos na hindi natin kayang kitain, ngunit kaya nating tanggapin. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, tandaan mo, ang buhay ay maikli, ngunit ang walang hanggan ay napakatagal. Ang bawat araw na lumilipas ay isang paalala na ang huwiso final ay papalapit ng papalapit.
Ngunit huwag kang matakot. Mayroon kang pagkakataon ngayon na baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang hamon? Sa ating susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung paano ang bawat desisyon na ginagawa natin sa mundong ito ay may direktang epekto sa ating walang hanggang kalagayan. Huwag kang aalis dahil ang malalaman mo ay higit na magpapalalim sa iyong pag-unawa tungkol sa kahalagahan ng iyong mga aksyon at pananampalataya. Ang katanungan tungkol sa buhay pagkatapos ng kamatayan ay laging may kaakibat na tanong, nasaan na ngayon ang mga mahal ko sa buhay na pumanaw? Ang tanong na ito ay nagdadala ng lungkot, takot at minsan pag-asa. Ngunit ang mahalaga ay hindi kung ano ang pakiramdam natin, kundi kung ano ang sinasabi ng Diyos tungkol dito. Sa puntong ito, sisiyasatin natin ang iba't ibang aspeto ng kalagayan ng kaluluwa pagkatapos ng kamatayan, batay sa malinaw na sinasabi ng Biblia. Ang bawat detalye ay may kahalagahan, kaya't siguraduhing manatili ka hanggang sa huli. Ang malalaman mo ngayon ay maaaring magbigay ng kasagutan sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa iyong isipan. Una, mahalagang maunawaan na ang kamatayan ay hindi ang katapusan. Ang Biblia ay paulit-ulit na nagsasabi na ang kaluluwa ng tao ay patuloy na nabubuhay pagkatapos na ang katawan ay bumalik sa alabok. Sa Lucas 16:22-23, makikita natin ang kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro. Matapos nilang mamatay, ang mayaman ay agad na napunta sa lugar ng paghihirap, habang si Lazaro ay dinala sa kandungan ni Abraham, isang lugar ng kapahingahan at aliw. Dito makikita natin ang dalawang mahalagang katotohanan. Una, may dalawang magkaibang destinasyon pagkatapos ng kamatayan, at ikalawa, agad na nararanasan ng kaluluwa ang kalagayan nito, maging ito'y kapayapaan o pagdurusa. Ngunit bakit napunta ang mayaman sa lugar ng paghihirap at si Lazaro sa lugar ng kapahingahan? Ang sagot ay hindi nakasalalay sa yaman o kahirapan. Ang tunay na dahilan ay nakaugat sa kanilang puso at relasyon sa Diyos habang sila'y nabubuhay pa. Ang mayamang lalaki, kahit marami siyang material na ari-arian, ay hindi nagkaroon ng tunay na pananampalataya o pagmamalasakit sa kapwa. Samantalang si Lazaro, kahit mahirap at tila iniwan ng lipunan, ay nagkaroon ng pananampalataya at tiwala sa Diyos. Kaya naman, ang kanyang kaluluwa ay tumanggap ng kapahingahan. Ang dalawang destinasyon na ito, ang lugar ng kapahingahan at ang lugar ng paghihirap, ay tumutugma sa sinasabi sa Ecclesiastes 12:7, at ang alabok ay babalik sa lupa, gaya ng dati, at ang espiritu ay babalik sa Diyos na nagbigay nito. Ang tanong ngayon ay, paano ang proseso? Anong nangyayari sa pagitan ng kamatayan at ng huwiso final na tinalakay natin kanina? Ang mga kaluluwa ng mga matuwid ayon sa Biblia ay dinadala agad sa presensya ng Diyos. Sa 2 Corinto 8, sinabi ni Pablo, mas nanaisin naming iwan ang katawan at manahan sa piling ng Panginoon. Ito ay isang malinaw na deklarasyon na ang mga naniniwala kay Kristo ay agad na pumapasok sa kanyang presensya matapos silang mamatay. Hindi na sila naglalakbay sa isang malabong dimensyon o naghihintay sa isang lugar ng limbo. Ang kanilang kaluluwa ay nakakaranas agad ng kaligayahan sa piling ng Diyos. Ngunit paano naman ang mga hindi naniniwala o tumanggi sa Diyos? Ang kanilang kaluluwa, ayon sa mga talata sa Biblia, ay napupunta sa isang lugar ng pansamantalang paghihirap. Ang tawag dito sa Biblia ay Hades, na kadalasang tinutukoy bilang lugar ng pagdurusa bago ang huling hatol. Ito ang nakita natin sa kwento ng mayamang lalaki sa Lucas 2:16. Naroon ang kanyang kamalayan sa paghihirap
ang pagsisisi, ngunit wala na siyang magawa upang baguhin ang kanyang kalagayan. Nakapangingilabot, hindi ba? Ngunit ito rin ay isang paalala na ang ating mga desisyon sa buhay ay may panghabang buhay na resulta. Ngayon, marahil iniisip mo, bakit hindi na lamang idirekta ng Diyos ang lahat sa kanilang huling destinasyon pagkatapos ng kamatayan? Ang sagot ay makikita sa plano ng Diyos na may kinalaman sa huwiso final. Sa panahong iyon, ang lahat ng tao, mula sa simula ng mundo hanggang sa wakas, ay haharap sa kanyang hukuman. Ngunit ang mga kaluluwa ay nasa kani-kanilang pansamantalang kalagayan hanggang sa panahon ng muling pagkabuhay ng mga patay. Sa Apokalipsis 20:12, sinasabi, "At nakita ko ang mga patay, dakila at mababa, na nakatayo sa harapan ng trono at binuksan ang mga aklat, at isa pang aklat ang binuksan na siyang aklat ng buhay, at ang mga patay ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa." Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay isang mahalagang aspeto ng plano ng Diyos. Ang mga katawan ay bubuhayin muli, hindi na upang muling mamatay, kundi upang sumama sa kaluluwa at humarap sa hatol ng Diyos. Ang mga matuwid ay tatanggap ng mga katawan na maluwalhati, angkop sa walang hanggang buhay sa presensya ng Diyos. Samantalang ang mga makasalanan ay tatanggap ng mga katawan na naaangkop sa walang hanggang pagdurusa. Ang ideyang ito ay matatagpuan sa 1 Corinto 15:22. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay muling mabubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Hindi mo ba nakikita kung gaano kahalaga ang bawat araw na ibinibigay sa atin ng Diyos? Ang ating buhay sa lupa ay hindi lamang tungkol sa trabaho, pamilya at mga kasiyahan. Ito ay isang paghahanda para sa kawalang hanggan. Ngunit ang problema ay marami ang nabubuhay na tila walang hangganan ang oras nila. Iniisip nila na may panahon pa upang magbago, upang magsisi, upang magbalik loob sa Diyos. Ngunit sa sandaling dumating ang kamatayan, tapos na ang lahat ng pagkakataon. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, alalahanin mo na ang Biblia ay hindi lamang isang aklat ng babala, kundi isang aklat ng pag-asa. Ang sinasabi ng Diyos ay malinaw, may kaligtasan sa pamamagitan ni Kristo. Ngunit ang kaligtasan na ito ay hindi automatiko. Kailangan mo itong tanggapin. Huwag mong hayaan na maging huli na ang lahat para sa iyo. Sa ating susunod na pagtalakay, aalamin natin kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng muling pagkabuhay at paano ito nauugnay sa walang hanggang kaligtasan o kapahamakan. Huwag kang aalis dahil ang susunod na bahagi ay magbibigay ng mas maliwanag na larawan kung paano maaaring magbago ang iyong buhay sa pamamagitan ng mensahe ng pag-asa ng Biblia. Ang impyerno, isa sa pinakamabigat, pinakamapait at pinakamahirap na paksa na tinalakay sa Biblia. Hindi ito madalas banggitin sa maraming pag-uusap, ngunit sa katotohanan, ito ay isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos. Hindi mo maaaring maunawaan ang kabuuan ng Ebanghelyo kung hindi mo nauunawaan ang katotohanan ng impyerno. Ngayong araw, sisilipin natin kung ano nga ba ang sinasabi ng kasulatan tungkol sa lugar na ito, isang lugar ng walang hanggang kaparusahan at pagdurusa. Ngunit higit sa takot na maaaring idulot nito, nais kong maunawaan mo ang lalim ng biyaya at awa ng Diyos na nagbibigay ng paraan upang maiwasan natin ang kalagayang ito. Kaya't manatili ka hanggang sa dulo dahil ang pag-uusap na ito ay maaaring magbago ng direksyon ng iyong buhay. Magsimula tayo sa mga malinaw na salita ni Jesus sa Mateo 25 page 46. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Isang napakalinaw na pagkakaiba ang ipinakita rito.
Mayroon lamang dalawang destinasyon pagkatapos ng kamatayan, ang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos at ang kaparusahang walang hanggan na hiwalay sa Kanya. Ang impyerno, ayon sa mga talatang ito, ay hindi isang pansamantalang lugar ng pagpaparusa. Ito ay walang hanggan. Sa Lucas 16:23, makikita natin ang kwento ng mayamang lalaki na nasa Hades. Sinasabi roon na siya'y nasa gitna ng pagdurusa. Nararamdaman niya ang init, ang uhaw, at ang kakulangan ng pag-asa. Sa kanyang pagkabigo, humiling siya ng kahit isang patak ng tubig upang maibsan ang kanyang paghihirap, ngunit ito'y hindi na ibigay. Dito natin makikita na ang impyerno ay hindi lamang isang lugar ng pisikal na kaparusahan. Ito rin ay isang lugar ng espiritual at emosyonal na pagdurusa. Isipin mo ang ganap na kawalan ng pag-asa na alam mong wala ng pagkakataong makaligtas o mabago ang iyong kalagayan. Ngunit ano ang dahilan kung bakit may impyerno? Bakit kailangang magkaroon ng ganitong klaseng lugar? Ang sagot ay nakasalalay sa likas na katangian ng Diyos. Siya ay banal at makatarungan. Ang kanyang kabanalan ay hindi maaaring magkasundo sa kasalanan. Habang ang Diyos ay puno ng awa at pag-ibig, siya rin ay isang Diyos ng hustisya. Ang impyerno ay hindi nilikha para sa tao. Ayon sa Mateo 25:41, ang impyerno ay inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ngunit ang sinumang tumatanggi sa Diyos at namumuhay na hiwalay sa kanyang kalooban ay kusang pinipili ang kapalarang ito. Hindi ito isang kapritsyo ng Diyos, kundi ang resulta ng ating mga desisyon. Sa 2 Tesalonica 1:9, mababasa natin, ang Diyos ay maghihiganti sa mga hindi kumikilala sa Diyos at sa mga hindi sumusunod sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus. Sila'y maparurusahan ng walang hanggang kapahamakan at maihihiwalay mula sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Napakalupit nitong pakinggan, ngunit hindi ito simpleng pananakot. Ito ay isang babala na nagmumula sa pagmamalasakit. Ang Diyos ay hindi natutuwa sa pagdurusa ng sinuman. Sa Ezekiel 33:11, sinabi niya, "Ako'y walang kasiyahan sa kamatayan ng masama, kundi ang masama ay magbalik loob mula sa kanyang daan at mabuhay." Ang layunin ng babalang ito ay hindi upang takutin tayo, kundi upang akayin tayo pabalik sa Kanya. Ang impyerno ay inilalarawan din sa Biblia bilang lawa ng apoy, isang lugar ng pagngangalit ng ngipin at kadiliman. Sa Apokalipsis 20:10, sinasabi na ang dyablo, ang halimaw at ang huwad na propeta ay itatapon sa lawa ng apoy at magiging pahirapan magpakailanman. Gayon din, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay tatanggap din ng parehong kapalaran. Ngunit narito ang pinakamahalagang punto, hindi kailanman hinangad ng Diyos na ang sinuman sa atin ay mapunta roon. Kaya nga sa kanyang dakilang pag-ibig, isinugo niya ang kanyang anak na si Jesus upang magbigay ng daan ng kaligtasan para sa atin. Ngayon, marahil iniisip mo, kung ganoon, bakit pinahihintulutan ng Diyos na may mga tao pa ring mapunta sa impyerno? Ang sagot ay nakaugat sa ating kalayaan. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang pumili ang tinatawag nating malayang kalooban. Ang kaligtasan ay iniaalok sa lahat, ngunit hindi ito ipinipilit. Sa Juan 3:16 sinasabi, "Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Ang salitang sinumang ay nagpapakita na ang kaligtasan ay para sa lahat. Ngunit kailangan itong tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsisisi. Habang iniisip natin ang katotohanan ng impyerno, mahalagang makita ang balanse sa mensahe ng Biblia.
Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nananabik magparusa. Siya ay isang Diyos na nagmamahal, nagpapatawad at nagbibigay ng bagong simula. Ngunit ang kanyang katarungan ay hindi maaring baliwalain. Hindi maaring ang kasalanan ay walang kabayaran. At ito ang dahilan kung bakit si Jesus ay naparito. Siya ang nagbayad ng kabayaran ng ating kasalanan upang hindi na natin ito kailangang bayaran magpakailanman. Sa puntong ito, kailangan nating tanungin ang ating sarili. Ano ang gagawin natin sa mensaheng ito? Ang impyerno ay hindi isang kwento lamang para takutin tayo, kundi isang babala upang akayin tayo patungo sa tamang direksyon. Sa ating susunod na bahagi, tatalakayin natin ang pag-asa ng kaligtasan at ang mga hakbang na kailangan nating gawin upang matiyak na ang ating pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Huwag kang aalis dahil ang impormasyong iyon ang maaaring maging susi sa pagbago ng iyong buhay magpakailanman. Ang huwiso final ay isa sa pinakanakamamamanghang kaganapan na inilarawan sa Biblia, isang sandali kung saan ang lahat ng tao, mula sa pinakasikat na mga lider hanggang sa mga hindi kilalang individual, ay tatayo sa harapan ng Diyos. Sa sandaling ito, ang lahat ng bagay na ginawa natin sa ating buhay ay ibubunyag at ang ating mga desisyon, aksyon at pananampalataya ay susuriin. Ngunit paano natin maunawaan ang kalakhan ng kaganapang ito? Paano natin haharapin ang realidad na walang sinuman ang exempted sa paghuhukom? Kaya't manatili ka hanggang sa dulo ng bahaging ito dahil ang bawat detalye ay magbibigay liwanag sa kung paano dapat nating ituring ang ating buhay sa harap ng ganitong napakahalagang kaganapan. Sa aklat ng Apokalipsis, Kabanata 20, isang kahangahangang eksena ang inilarawan. Nakita ni Juan ang isang puting trono at ang Diyos na nakaupo dito. Ang mga patay mula sa dakila hanggang sa pinakamaliit ay tumayo sa harapan ng trono. Ang mga aklat ay binuksan, kabilang ang aklat ng buhay. Ang bawat isa ay hinatulan batay sa kanilang mga gawa na nakasulat sa mga aklat. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Ang bawat aspeto ng ating buhay, maging ang mga lihim na bagay na akala natin ay hindi nakikita, ay hindi lamang kilala ng Diyos, kundi hahatulan niya sa araw na iyon. Ngunit bago natin tuklasin ang kabuuan ng huwiso final, unawain natin ang layunin nito. Ang paghuhukom ay hindi isang eksena ng pananakot. Sa halip, ito ay nagpapakita ng pagiging makatarungan ng Diyos. Ang Diyos ay hindi isang Diyos na nagpaparusa ng walang dahilan. Sa halip, siya ay isang Diyos na tapat sa kanyang salita, isang Diyos na naglalaan ng pagkakataon sa bawat isa upang tumugon sa kanyang tawag. Ngunit sa araw na iyon, wala nang pagkakataong magbago. Ang bawat isa ay tatanggap ng hustisya ayon sa kanilang ginawa o sa kanilang hindi ginawa. Isang mahalagang aspeto ng huwiso final ay ang muling pagkabuhay ng mga patay. Sa Juan Kabanata 5 talatang 28 hanggang 29, sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magtaka rito, sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na patungo sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na patungo sa kahatulan. Ang lahat ng tao, anuman ang kanilang estado sa buhay, ay babangon mula sa kamatayan upang humarap sa Diyos. Ang mga nanampalataya sa Kanya ay tatanggap ng gantimpala, ngunit ang mga tumanggi sa Kanya ay haharap sa kaparusahan." Ngunit ano ang basehan ng hatol na ito? Hindi lamang ito tungkol sa dami ng mabuting gawa na nagawa natin. Sa Efeso Kabanata 2 talatang 8 hanggang 9, sinasabi, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos,
hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Ang ating kaligtasan ay hindi nakasalalay sa ating kakayahang maging mabuti. Ito ay isang regalo na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Gayunpaman, ang ating mga gawa ay isang patunay ng ating pananampalataya. Ibig sabihin, ang huwiso final ay magpapakita kung paano natin isinabuhay ang pananampalatayang ito. Sa Mateo Kabanata 25, may isang makapangyarihang ilustrasyon tungkol sa araw ng paghuhukom. Sa kwento ng mga tupa at kambing, ang mga tao ay hinati sa dalawang grupo. Ang mga tupa ay kumakatawan sa mga nanampalataya at tumugon sa pangangailangan ng iba, pinakain ang nagugutom, dinamayan ang nalulungkot, at tinulungan ang nangangailangan. Samantalang ang mga kambing ay kumakatawan sa mga hindi tumugon sa tawag ng Diyos na ipakita ang pagmamahal sa kapwa. Ang hatol ay simple, ang mga tupa ay papasok sa walang hanggang buhay, ngunit ang mga kambing ay itatapon sa walang hanggang kaparusahan. Ito ang tanong na dapat mong itanong sa iyong sarili. Ano ang aking ginagawa sa mga araw na ibinibigay sa akin ng Diyos? Ang ating buhay ay isang regalo, ngunit ito rin ay isang responsibilidad. Ang bawat oras, bawat minuto, bawat pagkakataon ay isang pagsubok sa ating pananampalataya. Hindi ibig sabihin nito na kailangan nating maging perpekto. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng mga taong hindi nagkakamali. Ang Kanyang hinahanap ay mga taong handang magtiwala sa Kanya, mga taong tumutugon sa Kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba. Ngunit ano ang mangyayari sa mga taong hindi tumanggap kay Kristo? Sa Apokalipsis, Kabanata 20, talatang 15, sinasabi, "At ang sinumang hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy." Ang impyerno ay hindi isang kwento lamang para takutin tayo. Ito ay isang lugar ng walang hanggang pagdurusa para sa mga tumanggi sa alok ng kaligtasan ng Diyos. Ngunit hindi kailanman layunin ng Diyos na ang sinuman ay mapunta roon. Sa 2 Pedro Kabanata 3, talatang 9, sinasabi, "Hindi pinapabayaan ng Panginoon ang kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na ito'y pagkabalam. Sa halip, siya'y matiyagang naghihintay sa inyo na hindi niya nais na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi." Ang huwiso final ay isang paalala na ang ating buhay sa lupa ay hindi walang hanggan. Ang bawat araw ay mayroong hangganan, ngunit ang ating mga desisyon ay may panghabang buhay na epekto. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, tandaan mo na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon. Ang tanong ay, paano ka tutugon? Huwag kang aalis, dahil ang ating susunod na bahagi ay magbibigay liwanag sa kahulugan ng pananampalataya kay Kristo at kung paano ito maaaring magbago ng iyong walang hanggan. Ang biyaya ng Diyos, isang paksang madalas nating marinig, ngunit hindi laging nauunawaan ng lubusan. Ano nga ba ang tunay na ibig sabihin ng biyaya? Paano ito nauugnay sa ating kaligtasan at sa ating hinaharap na walang hanggan? Sa puntong ito ng ating pag-uusap, tatalakayin natin kung bakit ang biyaya ng Diyos ang pinakamahalagang aspeto ng Ebanghelyo at kung paano ito nagiging susi sa pagpasok sa buhay na walang hanggan. Ngunit tandaan, ang malalaman mo ngayon ay hindi lamang dapat manatili sa iyong isipan, ito ay dapat magbago ng iyong puso. Kaya manatili ka, dahil ang susunod na bahagi ay maaaring magbigay sa iyo ng kaliwanagan na matagal mo nang hinahanap. Magsimula tayo sa isang malinaw na talata mula sa Efeso Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, na nagsasabing, "Sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri.
Sa isang banda, tila napakasimple ng mensaheng ito. Ang kaligtasan ay isang regalo. Hindi mo ito kayang kitain at hindi mo ito kayang bayaran. Ngunit sa kabilang banda, ito rin ay napakalalim dahil nagbibigay ito ng isang bagong pananaw sa kung paano tayo dapat mamuhay. Ang salitang biyaya sa Biblia ay nangangahulugang hindi karapat-dapat na kabutihan. Ibig sabihin, hindi natin ito nakuha dahil tayo'y mabubuti o dahil tayo'y karapat-dapat. Sa halip, ibinigay ito sa atin dahil sa kabutihan ng Diyos. Ngunit paano natin ito maiintindihan ng mas malalim? Isipin mo ang isang tao na may malaking utang. Isang halagang hindi niya kayang bayaran kahit pa siya'y magtrabaho buong buhay niya. Dumating ang isang tao, binayaran ang lahat ng utang na ito at hindi siya humingi ng anumang kapalit. Ang tanging kailangan lamang ay ang pagtanggap ng taong ito sa regalo. Ganyan ang biyaya ng Diyos. Ang ating kasalanan ay napakalaki na hindi natin ito kayang tubusin sa sarili nating paraan. Ngunit si Jesus sa kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ay binayaran ang kabuuang halaga para sa atin. Ngunit ang tanong, bakit mahalaga ang biyaya? Bakit hindi na lang hayaan ng Diyos na ang bawat isa ay gumawa ng mabuting gawa upang tubusin ang sarili nilang kasalanan? Ang sagot ay makikita sa kabanalan ng Diyos. Ang Diyos ay perpekto at banal, at ang kanyang pamantayan ay hindi kayang maabot ng sinuman sa atin. Sinabi sa Roma Kabanata 3, talatang 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Walang sino man sa atin ang makakalapit sa Diyos sa sarili nating kakayahan. Kahit ang pinakamabubuti nating gawa ay hindi sapat upang maabot ang kanyang pamantayan. Ang ating kaligtasan ay kailangang magmula sa kanya mismo. Ang biyaya rin ay nagpapakita ng kalikasan ng Diyos bilang isang mapagmahal na Ama. Hindi siya isang Diyos na naghahanap lamang ng paraan upang tayo'y parusahan. Sa halip, siya'y gumawa ng paraan upang tayo'y mailigtas. Sa Juan Kabanata 3, talatang 16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pag-ibig na ito ang ugat ng biyaya. Hindi ito nagmumula sa ating kabutihan, kundi sa kanyang walang hanggang pagmamahal. Ngunit narito ang isang mahalagang bahagi na hindi natin dapat kalimutan. Ang biyaya ng Diyos ay hindi isang lisensya upang magkasala. Sa Roma Kabanata 6, talatang 1, tinanong ni Pablo, ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa kasalanan upang ang biyaya ay sumagana? Ang sagot ni Pablo ay malinaw, huwag nawang mangyari. Ang biyaya ay hindi dahilan upang ipagpatuloy ang maling pamumuhay. Sa halip, ito ang nagbibigay sa atin ng lakas upang mabuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ang tunay na nakatanggap ng biyaya ay nagbabago, hindi dahil siya'y natatakot sa kaparusahan, kundi dahil siya'y puno ng pasasalamat sa Diyos. Isipin mo ito, ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay sa atin ng kaligtasan, ito rin ang nagbibigay sa atin ng layunin. Kapag naunawaan mo na ang iyong buhay ay isang regalo mula sa Diyos, nagsisimula kang mamuhay ng may mas malalim na kahulugan. Hindi mo na itinuturing ang bawat araw bilang isang karaniwang araw. Sa halip, nakikita mo ito bilang isang pagkakataon upang ipakita ang iyong pasasalamat sa Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa iba, paggawa ng mabuti at pagsunod sa kanyang kalooban. Ang biyaya rin ay nagbibigay sa atin ng katiyakan. Hindi mo kailangang mabuhay sa takot na baka hindi ka sapat o baka hindi mo nagawa ang lahat ng dapat mong gawin. Sa halip, maaari kang mamuhay ng may kapayapaan. Alam mong ang iyong kaligtasan ay hindi nakasalalay sa iyong sariling lakas, kundi sa tapos ng gawa ni Kristo sa krus.
Sa Juan Kabanata 11 talatang 30, ang huling salita ni Jesus ay tapos na. Ibig sabihin, ang lahat ng kailangang gawin para sa ating kaligtasan ay natapos na. Ang kailangan mo na lang gawin ay tanggapin ito sa pamamagitan ng pananampalataya. Habang pinag-iisipan mo ang mga bagay na ito, tanungin mo ang iyong sarili. Natanggap mo na ba ang biyaya ng Diyos o patuloy mo pa ring sinusubukan na tubusin ang iyong sarili sa pamamagitan ng sariling gawa? Tandaan mo, ang kaligtasan ay hindi tungkol sa kung gaano karami ang nagawa mong mabuti. Ito ay tungkol sa kung sino ang iyong pinanampalatayanan. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, mas pag-uusapan natin kung paano ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan, kundi nagbabago rin ng ating pang-araw-araw na buhay. Huwag kang aalis dahil ang susunod na bahagi ay magbibigay liwanag sa kung paano mo masisimulan ang iyong lakbayin patungo sa isang buhay na puno ng layunin at pagpapala. Ang muling pagkabuhay ng mga patay ay isa sa pinakadakila at pinakamakapangyarihang kaganapan na inilarawan sa Biblia. Ito ay isang paksang nagbibigay inspirasyon sa pag-asa, ngunit nagdadala rin ng seryosong babala. Sa puntong ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng muling pagkabuhay, sino ang makakaranas nito, at ano ang magiging epekto nito sa walang hanggang kalagayan ng bawat isa sa atin. Ngunit tandaan, ang kaalaman tungkol dito ay walang kabuluhan kung hindi ito magdadala ng pagbabago sa ating pananaw sa buhay. Kaya't manatili ka dahil ang impormasyong ito ay hindi lamang makakaapekto sa kung paano mo tinitingnan ang kamatayan, kundi kung paano mo dapat gamitin ang iyong buhay sa mundong ito. Magsimula tayo sa sinabi ni Jesus sa Juan Kabanata 5, talatang 28 hanggang 29. Huwag kayong magtaka rito sapagkat darating ang oras na ang lahat ng nasa libingan ay makaririnig ng kanyang tinig at lalabas. Ang mga gumawa ng mabuti ay sa pagkabuhay na patungo sa buhay, at ang mga gumawa ng masama ay sa pagkabuhay na patungo sa kahatulan. Malinaw dito na ang muling pagkabuhay ay hindi opsyonal o eksklusibo. Lahat ng tao, mula sa simula ng panahon hanggang sa katapusan, ay mararanasan ito. Ang tanong lamang ay kung saan hahantong ang kanilang muling pagkabuhay, sa walang hanggang buhay o sa walang hanggang hatol. Ang konsepto ng muling pagkabuhay ay malapit na nauugnay sa plano ng Diyos para sa sangkatauhan. Nang ang kasalanan ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ni Adan, ang kamatayan ay naging bahagi ng karanasan ng tao. Ang pisikal na kamatayan ay isang bunga ng kasalanan, ngunit ito ay hindi ang wakas. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay, ipinapakita ng Diyos na ang kamatayan ay hindi ang pangwakas na salita. Ito ay isang transisyon lamang, isang daan patungo sa kaganapan ng kanyang plano. Ngunit ano nga ba ang hitsura ng muling pagkabuhay? Sa 1 Corinto, Kabanata 15, talatang 52, sinabi ni Pablo, sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling trumpeta, sapagkat tutunog ang trumpeta at ang mga patay ay muling mabubuhay na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Ang muling pagkabuhay ay hindi lamang isang simpleng pagbabalik ng buhay. Ito ay isang transformasyon. Ang ating mga katawan na nasisira at nagkakasakit ay papalitan ng mga katawan na hindi na magdaranas ng kasiraan o kamatayan. Ang mga katawan na ito ay angkop para sa walang hanggang buhay na idinisenyo upang mabuhay sa presensya ng Diyos magpakailanman. Ngunit hindi lahat ay makakaranas ng ganitong uri ng maluwalhating muling pagkabuhay. Sa Daniel Kabanata 12, talatang 2, mababasa natin, at marami sa mga natutulog sa alabok ng lupa ay magigising, ang iba sa buhay na walang hanggan, at ang iba sa kahihiyan at walang hanggang paghamak.
Ang muling pagkabuhay ay may dalawang kalikasan, isa para sa kaluwalhatian at isa para sa kahatulan. Ang tanong ay, paano natin matitiyak na tayo ay kabilang sa mga bubuhayin para sa walang hanggang buhay? Ang sagot ay matatagpuan sa Ebanghelyo. Sa Roma Kabanata 6, talatang 23, sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang buhay na walang hanggan ay isang regalo na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Hindi ito maaaring makamit sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Ito ay biyaya na kailangang tanggapin ng may pananampalataya. Ngunit narito ang hamon, marami ang nabubuhay na parang ang buhay sa mundong ito ang siyang lahat-lahat. Inuubos nila ang kanilang oras, enerhiya at kayamanan para sa mga bagay na pansamantala, nakakalimutan na mayroong walang hanggang realidad na naghihintay sa kanila. Ang muling pagkabuhay ay paalala na ang buhay natin sa lupa ay pansamantala lamang. Ang ating mga desisyon dito ay may direktang epekto sa ating kalagayan sa walang hanggan. Isipin mo ito, sa araw ng muling pagkabuhay, ang bawat isa ay tatayo sa harapan ng Diyos. Ang mga nanampalataya kay Kristo ay tatanggap ng gantimpala at papasok sa kanyang kaluwalhatian. Ngunit ang mga tumanggi sa kanya ay haharap sa walang hanggang kahatulan. Sa Apokalipsis Kabanata 20, talatang 11 hanggang 15, mababasa natin ang tungkol sa dakilang tronong puti kung saan ang mga aklat ay binuksan at ang bawat isa ay hinatulan ayon sa kanilang mga gawa. Ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Ang eksenang ito ay hindi kwentong katang-isip lamang. Ito ay isang babala na kailangang seryosohin ng bawat isa sa atin. Ngunit narito ang mabuting balita. Ang Diyos ay naglaan ng paraan upang ang ating pangalan ay masulat sa aklat ng buhay. Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi lamang natin matatanggap ang biyaya ng kaligtasan, kundi makakaranas din tayo ng katiyakang ang ating muling pagkabuhay ay para sa buhay na walang hanggan. Sa Pahun Tesalonica Kabanata 4 talatang 16 hanggang 17, ipinangako ni Pablo na ang mga nanampalataya kay Kristo ay bubuhayin upang makasama siya magpakailanman. Sinabi niya, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit na may malakas na utos, na may tinig ng arkanghel at na may tunog ng trumpeta ng Diyos, at ang mga namatay kay Kristo ay unang mabubuhay. Pagkatapos, tayong nabubuhay pa na natitira ay aagawin na kasama nila sa mga ulap upang salubungin ang Panginoon sa papawirin. At gayon tayo'y laging makakapiling ng Panginoon. Ang tanong ngayon ay, paano mo ginagamit ang oras na mayroon ka sa mundong ito? Ang muling pagkabuhay ay isang paalala na ang bawat sandali ng ating buhay ay mahalaga. Hindi ito tungkol sa dami ng ating nagawa, kundi kung paano natin isinabuhay ang ating pananampalataya. Huwag mong hayaan na ang araw ng muling pagkabuhay ay dumating na hindi ka handa. Sa ating susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano tayo makakapaghanda para sa araw na ito at kung ano ang mga praktikal na hakbang na maaari nating gawin upang matiyak na ang ating buhay ay nakatuon sa walang hanggan. Huwag kang bibitaw dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging susi sa pagbago ng iyong pananaw sa buhay. Ang langit at impyerno ay malinaw na inilalarawan sa Biblia bilang dalawang magkasalungat na destinasyon ng tao pagkatapos ng kamatayan. Ngunit paano ba talaga nalalaman kung sino ang patungo sa alin sa dalawa? Ano ang mga palatandaan ng isang buhay na humahantong sa walang hanggang buhay at ano ang mga babala na nagpapakita ng daan patungo sa kapahamakan? Ang sagot sa mga tanong na ito ay nakapaloob sa mga desisyon na ginagawa natin araw-araw.
Sa puntong ito, tatalakayin natin ang kahalagahan ng ating mga pagpili, kung paano nito naaapektuhan ang ating walang hanggan, at ano ang sinasabi ng Diyos tungkol sa tamang direksyon na dapat nating tahakin. Manatili ka dahil ang impormasyong ito ay maaaring maging gabay upang suriin ang direksyon ng iyong buhay. Ang Mateo Kabanata 7, talatang 13 hanggang 14 ay nagbibigay ng isang napakalinaw na larawan ng dalawang landas na maaaring tahakin ng tao. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat malapad ang pintuan at maluwang ang daang patungo sa kapahamakan at marami ang pumapasok doon. Subalit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay at kakaunti ang nakakatagpo nito. Dito pa lamang makikita natin na ang tamang landas ay hindi palaging ang madali. Sa katunayan, ang daang patungo sa buhay ay makitid, mahirap tahakin, at kaunti lamang ang handang sumunod dito. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng makitid na daan? Ang ibig sabihin nito ay ang buhay na iniaalay sa Diyos, na sumusunod sa kanyang kalooban sa kabila ng mga hamon at tukso ng mundo. Ang makitid na daan ay hindi ang daan ng kasikatan, kayamanan o kasiyahang pansamantala. Ito ang daan ng sakripisyo, ng pagsunod at ng tunay na pananampalataya. Ngunit sa kabila ng hirap, ang gantimpala nito ay hindi matatawaran, ang buhay na walang hanggan sa presensya ng Diyos. Sa kabilang banda, ang maluwang na daan ay ang daan na mas madaling tahakin. Ito ang daan ng paggawa ng gusto ng tao, ng pagsunod sa mga pansariling layunin nang hindi isinasaalang-alang ang kalooban ng Diyos. Ang daan na ito ay maaaring puno ng kasiyahan sa simula, kalayawan, kayamanan at kapangyarihan. Ngunit ang dulo nito ay kapahamakan. Ang maluwang na daan ay isang babala sa atin na hindi lahat ng maganda o masaya sa paningin ng tao ay tama sa paningin ng Diyos. Sa Roma Kabanata 12, talatang 2, sinasabi, "Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, kundi magbagong anyo kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang masuri ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at ganap na kalooban ng Diyos." Dito, pinapaalala sa atin na ang mundo ay puno ng tukso at maling direksyon. Ang tunay na daan patungo sa buhay ay hindi nakikita sa pamantayan ng mundo, kundi sa pamantayan ng Diyos. Ang tanong ngayon ay, paano natin masusuri kung tayo'y nasa tamang daan? Ang sagot ay nakasalalay sa ating relasyon sa Diyos. Sa Mateo Kabanata 7, talatang 21, sinabi ni Jesus, "Hindi lahat ng tumatawag sa akin, 'Panginoon, Panginoon,' ay makakapasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit." Ibig sabihin, ang pananampalataya na hindi sinasabayan ng gawa ay walang saysay. Ang tunay na pananampalataya ay nagdudulot ng pagbabago sa ating pag-iisip, sa ating puso at sa ating mga gawa. Isipin mo ito, ang bawat araw ay nagbibigay sa atin ng mga pagkakataon upang pumili. Ang bawat desisyon, gaano man kaliit, ay maaaring magtulak sa atin papalapit sa Diyos o palayo sa Kanya. Ang ating mga pagpili ay hindi lamang tungkol sa kasalukuyan, kundi may epekto rin sa ating walang hanggan. Kaya't mahalaga na ang ating mga desisyon ay ginagabayan ng salita ng Diyos. Sa Awit Kabanata 119, talatang 105, sinasabi, "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tamang direksyon upang hindi tayo maligaw sa ating lakbayin. Ngunit paano kung tayo ay nasa maling daan? Ang magandang balita ay ang Diyos ay laging handang tanggapin ang sino mang handang magbalik loob sa Kanya. Sa 1 Juan Kabanata 1, talatang 9, sinasabi,
Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang pagsisisi ay ang unang hakbang upang makabalik sa tamang direksyon. Hindi mahalaga kung gaano ka naligaw, ang mahalaga ay ang iyong kagustuhang bumalik sa Diyos. Ang daang patungo sa buhay ay mahirap, ngunit hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang Diyos ay kasama mo, nagbibigay sa iyo ng lakas, ng gabay at ng biyaya. Sa Filipos, Kabanata 4, talatang 13, sinasabi, lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. Ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa sarili nating kakayahan, kundi sa Diyos na nagbibigay sa atin ng kapangyarihang magtagumpay. Habang iniisip mo ang iyong sariling buhay, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang direksyon ng aking mga desisyon? Saan patungo ang landas na tinatahak ko? Sa susunod na bahagi ng ating pagtalakay, mas palalalimin pa natin ang usapan tungkol sa praktikal na mga hakbang na maaari mong gawin upang manatili sa tamang daan. Ngunit sa ngayon, tandaan mo na ang bawat araw ay isang pagkakataon upang piliin ang tamang landas. Ang tanong ay, handa ka bang magdesisyon para sa iyong walang hanggan? Ang paghahanda para sa walang hanggan ay hindi isang bagay na maaaring balewalain o ipagpaliban. Sa tuwing nagtatapos ang bawat araw, tayo ay isang hakbang na mas malapit sa sandaling haharap tayo sa Diyos. Ang tanong ay, handa ka na ba? Marami sa atin ang abala sa mga gawain sa araw-araw, trabaho, pamilya, at iba pang responsibilidad na madalas nating nalilimutan na ang buhay ay may hangganan. Ang oras ay patuloy na umuusad at ang pagkakataong gumawa ng tamang desisyon ay unti-unting nauubos. Kaya sa bahaging ito, tatalakayin natin kung paano maghanda ng tama para sa walang hanggan at ano ang mga hakbang na dapat nating gawin upang masiguro na ang ating kaluluwa ay patungo sa tamang direksyon. Unawain muna natin na ang paghahanda ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan ng kung ano ang darating. Sa Hebreo Kabanata 9, talatang 27, sinasabi, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ang paghuhukom. Malinaw dito na pagkatapos ng kamatayan ay may paghuhukom. Walang makakaligtas dito. Hindi mahalaga kung ikaw ay mayaman o mahirap, sikat o hindi kilala. Lahat ay haharap sa Diyos upang magbigay sulit. Ang tanong ay, ano ang sasabihin mo kapag dumating ang sandaling iyon? Sa araw ng paghuhukom, ang ating mga gawa ay ilalantad. Ngunit mahalaga ring maunawaan na ang kaligtasan ay hindi nakabase sa dami ng mabubuting gawa na ating nagawa. Sa Efeso Kabanata 2, talatang 8 hanggang 9, sinasabi, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ang kaligtasan ay isang regalo mula sa Diyos at ito ay nakasalalay sa ating pananampalataya kay Kristo. Kaya't ang unang hakbang ng paghahanda ay ang pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang pagtanggap na ito ay hindi lamang isang simpleng pananalita o isang seremonyang panrelihiyon. Ang tunay na pagtanggap kay Kristo ay nagdudulot ng pagbabago sa ating buhay. Sa 2 Korinto Kabanata 5, talatang 17, sinasabi, kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, masdan ang lahat ay naging bago. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang nagbibigay ng kaligtasan sa hinaharap, ito rin ay nagbibigay ng layunin sa kasalukuyan. Kapag natanggap mo si Kristo,
Ang iyong buhay ay nagkakaroon ng direksyon at ang bawat araw ay nagiging isang pagkakataon upang mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ngunit paano mo malalaman na ikaw ay tunay na handa? Ang sagot ay matatagpuan sa salita ng Diyos. Ang Mateo Kabanata 25 ay naglalaman ng kwento ng mga 10 dalaga. 5 sa kanila ay matalino at 5 naman ay hangal. Ang mga matatalino ay naghanda ng sapat na langis para sa kanilang mga lampara, samantalang ang mga hangal ay hindi nagdala ng dagdag na langis. Nang dumating ang kasintahang lalaki, ang mga matatalino ay handang salubungin siya, ngunit ang mga hangal ay naiwan. Ang aral dito ay malinaw, ang paghahanda ay hindi maaaring ipagpaliban. Hindi mo alam kung kailan darating ang araw ng iyong kamatayan o ang pagbabalik ni Kristo. Kaya't ang tanong ay, may langis ka ba? Ang langis ay sumisimbolo sa relasyon mo sa Diyos, ang iyong pananampalataya at ang iyong pagsunod sa Kanya. Ang paghahanda rin ay nangangahulugan ng pagsisiyasat sa ating mga puso. Sa Awit Kabanata 139, talatang 23 hanggang 24, nanalangin si David, "Siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga iniisip. Tingnan mo kung may anumang masamang landas sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan." Ang panalangin na ito ay isang paalala na ang paghahanda ay nagsisimula sa loob. Hindi ito tungkol sa panlabas na kilos o impresyon sa iba, kundi sa tunay na kondisyon ng ating puso sa harap ng Diyos. Ngunit hindi natatapos ang paghahanda sa personal na antas. Ang Diyos ay tumatawag din sa atin na gamitin ang ating buhay upang maglingkod sa iba. Sa Mateo Kabanata 25, talatang 35 hanggang 36, sinabi ni Jesus, "Sapagkat ako'y nagutom at binigyan ninyo ako ng makakain, ako'y nauhaw at binigyan ninyo ako ng maiinom, ako'y isang dayuhan at inanyayahan ninyo ako, ako'y hubad at dinamtan ninyo ako, ako'y may sakit at dinalaw ninyo ako, ako'y nasa bilangguan at pinuntahan ninyo ako." Ang mga gawaing ito ay hindi nagliligtas sa atin, ngunit nagpapakita ng ating pananampalataya. Ang ating pagmamalasakit sa iba ay isang patunay na ang ating puso ay tunay na nakahanay sa kalooban ng Diyos. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, tanungin mo ang iyong sarili, ano ang ginagawa ko upang maging handa? Ang paghahanda para sa walang hanggan ay hindi lamang tungkol sa hinaharap. Ito ay tungkol din sa kasalukuyan. Ang paraan ng iyong pamumuhay ngayon ay sumasalamin sa kung saan mo nais patungo ang iyong kaluluwa. Ang bawat desisyon, bawat aksyon at bawat panalangin ay isang hakbang patungo sa tamang direksyon. Ngunit ang Diyos ay hindi nag-aabang lamang upang hatulan tayo. Siya rin ay nagbibigay ng pagkakataon upang baguhin ang ating landas. Kaya't habang may panahon pa, gamitin mo ito upang maghanda ng mabuti. Sa ating susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga praktikal na paraan upang masiguro na ang iyong buhay ay nakasentro sa Diyos at ang iyong kaluluwa ay handa para sa walang hanggan. Ang impyerno ay isang paksa na madalas iniiwasan, ngunit hindi natin ito maaaring balewalain. Sa Biblia, malinaw na inilalarawan ito bilang isang lugar ng walang hanggang kaparusahan at paghihiwalay sa Diyos. Ito ay hindi katang-isip o simpleng panakot lamang. Ito ay isang realidad na dapat seryosohin ng bawat tao. Ngunit ano nga ba talaga ang impyerno? Ano ang naghihintay sa mga hindi tumanggap ng biyaya ng Diyos? Sa bahaging ito, sisiyasatin natin ang lalim ng impyerno ayon sa salita ng Diyos at kung paano nito dapat baguhin ang paraan ng ating pamumuhay ngayon. Sa Mateo Kabanata 25, talatang 46, sinabi ni Jesus, "At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan,
ngunit ang mga matuwid ay sa buhay na walang hanggan. Ang impyerno ay inilalarawan bilang isang lugar ng walang katapusang paghihirap. Hindi ito pansamantala o parang isang maikling parusa na may wakas. Sa halip, ito ay walang hanggan. Ang ideya ng walang hanggan ay mahirap intindihin sa ating limitadong isipan. Ngunit ito ay nangangahulugang ang mga naroroon ay hindi na makakawala o magkakaroon ng anumang pag-asa na makaalis. Ang bawat sandali ay puno ng kirot, pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Ngunit hindi lamang ito pisikal na pagdurusa. Sa Lucas, Kabanata 16, makikita natin ang kwento ng mayamang lalaki at si Lazaro. Ang mayaman na napunta sa Hades ay nasa gitna ng apoy at paghihirap. Siya'y nauuhaw, humihingi ng kahit isang patak ng tubig, ngunit wala ni isa mang maibigay sa kanya. Bukod dito, naroroon din ang emosyonal at espiritual na pagdurusa. Ang mayamang lalaki ay may kamalayan sa kanyang kalagayan at alam niyang wala na siyang magagawa upang ito'y mabago. Ang kanyang pagsisisi ay wala ng silbi dahil ang oras ng kanyang pagkakataon ay lumipas na. Ang impyerno rin ay isang lugar ng lubos na paghihiwalay. Sa 2 Tesalonica Kabanata 1 talatang 9, sinasabi, sila'y maparurusahan ng walang hanggang kapahamakan at maihihiwalay mula sa presensya ng Panginoon at sa kaluwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Isipin mo ito, ang pinakamalaking pagpapala ng langit ay ang presensya ng Diyos. Samantalang ang pinakamalaking sumpa ng impyerno ay ang kawalan ng kanyang presensya. Ang Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan ay wala sa impyerno, kaya't ang naroroon ay makakaranas ng ganap na kawalan ng pag-asa, kapayapaan at kaginhawahan. Ngunit bakit nilikha ng Diyos ang impyerno? Ang sagot ay makikita sa Mateo Kabanata 25, talatang 41, kung saan sinabi ni Jesus, lumayo kayo sa akin, kayong mga isinumpa, tungo sa walang hanggang apoy na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Ang impyerno ay hindi nilikha para sa tao. Ito ay inihanda para kay Satanas at sa mga nahulog niyang anghel. Ngunit ang sinumang tumatanggi sa Diyos at pinipiling mamuhay sa kasalanan ay kusang tumatahak sa landas na iyon. Hindi pinipilit ng Diyos ang sinuman na mahalin siya. Ngunit ang pagtanggi sa Kanya ay may natural na kahihinatnan, ang walang hanggang paghihiwalay sa Kanya. Ang ideya ng impyerno ay hindi madaling tanggapin. Maraming nagtatanong, kung ang Diyos ay mabuti at mapagmahal, bakit Niya hahayaang mapunta ang tao sa ganoong lugar? Ang sagot ay makikita sa likas na kabanalan at hustisya ng Diyos. Ang Diyos ay banal at makatarungan. Hindi Niya maaaring balewalain ang kasalanan dahil ito ay laban sa kanyang kalikasan. Ang impyerno ay hindi simpleng kapritsyo ng Diyos. Ito ay ang katarungan na nararapat sa kasalanan. Sa Roma Kabanata 6 talatang 23, sinasabi, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kasalanan ay may presyo at ang presyo nito ay kamatayan. Hindi lamang pisikal, kundi espiritual na paghihiwalay sa Diyos. Ngunit narito ang kagandahan ng Ebanghelyo, ang Diyos, sa kanyang dakilang pag-ibig ay naglaan ng daan upang hindi na natin maranasan ang ganitong kaparusahan. Sa Juan Kabanata 3 talatang 16, sinasabi, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sinumang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang impyerno ay hindi kailangang maging huling destinasyon ng sinuman. Ang krus ni Kristo ay ang sagot sa kasalanan. Sa pamamagitan ng Kanyang kamatayan at muling pagkabuhay, binayaran Niya ang kabayaran ng ating kasalanan at iniaalok ang buhay na walang hanggan sa sinumang tatanggap nito. Ngayon, ang tanong ay, ano ang gagawin mo sa alok na ito ng Diyos?
Ang impyerno ay hindi isang kwento upang takutin tayo. Ito ay isang babala upang akayin tayo patungo sa tamang landas. Sa bawat araw na lumilipas, ikaw ay may pagkakataon upang piliin ang direksyong nais mong tahakin. Ang tanong ay, handa ka bang tanggapin ang regalo ng kaligtasan o ipagpapatuloy mo ang pamumuhay na tila walang hangganan ang oras? Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, tandaan mo na ang Diyos ay laging handang tanggapin ang sinumang lumalapit sa Kanya. Sa 2 Pedro Kabanata 3 talatang 9, sinasabi, ang Panginoon ay hindi mabagal sa pagtupad ng Kanyang pangako, gaya ng inaakala ng iba na kabagalan. Sa halip, siya'y matiyaga sa inyo na hindi niya nais na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay dumating sa pagsisisi. Ang pintuan ng kaligtasan ay bukas, ngunit ito ay hindi magpakailanman. Kaya habang may pagkakataon pa, gamitin mo ito upang magbalik loob sa Diyos. Ang impyerno ay isang seryosong usapin na dapat magdala ng pagninilay sa bawat isa sa atin. Ngunit hindi ito dapat magdulot ng takot na humihila sa atin palayo sa Diyos. Sa halip, ito ay dapat mag-udyok sa atin na lumapit sa Kanya, tanggapin ang Kanyang biyaya at mamuhay ng may layunin. Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin kung paano maghanda ng mabuti para sa walang hanggan at paano tayo makakapamuhay ng isang buhay na tunay na nagbibigay kaluwalhatian sa Diyos. Ang langit ay higit pa sa isang konsepto o pangarap na madalas nating naririnig sa mga sermon o kanta. Ito ay isang tunay na destinasyon, isang tahanan na inihanda ng Diyos para sa mga nanampalataya sa Kanya. Ngunit ano nga ba ang hitsura ng langit ayon sa Biblia? Ano ang naghihintay sa atin doon? Ang sagot sa mga tanong na ito ay hindi lamang nagbibigay ng pag-asa. Nagbibigay din ito ng direksyon kung paano natin dapat gamitin ang ating buhay dito sa lupa. Kaya sa bahaging ito, sisilipin natin ang malalim na kahulugan at detalye ng langit ayon sa salita ng Diyos. At bakit ito dapat magbigay inspirasyon sa atin na mamuhay ng may layunin. Sa Juan Kabanata 14 talatang 2 hanggang 3, sinabi ni Jesus, sa bahay ng aking ama ay maraming tirahan. Kung hindi gayon, sinabi ko sana sa inyo, ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng isang lugar. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng lugar, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili. Upang kung saan ako naroroon, kayo rin ay naroroon. Ang mga salitang ito ay puno ng pangako at katiyakan. Ang langit ay hindi isang malabong ideya o isang abstraktong konsepto. Ito ay isang aktwal na lugar na inihanda ng Diyos para sa Kanyang mga anak. Ang pangako ni Jesus ay malinaw. Kung ikaw ay nananampalataya sa Kanya, may lugar ka sa langit. Ngunit ang langit ay higit pa sa isang lugar ng kaginhawahan. Sa Apokalipsis Kabanata 21 talatang 4, sinasabi, papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at mawawala na ang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit sapagkat ang mga naunang bagay ay lumipas na. Ang langit ay isang lugar kung saan ang lahat ng paghihirap na ating naranasan dito sa lupa ay mawawala. Walang sakit, walang kalungkutan, walang mga tanong na walang sagot. Isipin mo ito, ang bawat sugat, emosyonal man o pisikal ay gagaling. Ang bawat luha na pumatak sa iyong mukha ay papahirin ng Diyos mismo. Ang langit ay isang perpektong tahanan kung saan naroon ang kapayapaan at kagalakan na hindi natin kayang sukatin. Ngunit higit sa kaginhawahan, ang pinakamahalaga sa langit ay ang presensya ng Diyos. Sa Apokalipsis, Kabanata 21 talatang 22 hanggang 23, sinasabi, wala akong nakitang templo doon sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat at ang Kordero ang kanilang templo.
At ang lungsod ay hindi na nangangailangan ng araw o ng buwan upang magbigay ng liwanag, sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang nagbigay ng liwanag, at ang kordero ang ilawan nito. Sa langit, hindi mo nakakailanganin ang mga material na bagay na nagbibigay liwanag o lakas sa atin dito sa lupa. Ang mismong presensya ng Diyos ang nagbibigay liwanag at kagalakan. Ang Diyos ang sentro ng lahat at ang kanyang kaluwalhatian ay nararamdaman at nakikita sa lahat ng dako. Marami ang nagtatanong, ano ang gagawin natin sa langit? Sa ilan, ang ideya ng langit ay tila boring dahil iniisip nilang uupo lamang tayo doon habang ang mga anghel ay kumakanta, ngunit ang katotohanan ay mas malawak at mas kahanga-hanga. Ang langit ay hindi isang walang ginagawa na kalagayan. Sa halip, ito ay isang aktibong buhay ng pagsamba, paggalugad at pakikibahagi sa mga dakilang plano ng Diyos. Sa Apokalipsis Kabanata 7, talatang 9 hanggang 12, makikita natin ang larawan ng isang napakaraming tao mula sa lahat ng bansa, wika at tribo na sumasamba sa Diyos. Ang pagsamba sa langit ay hindi isang tungkulin na nakakabagot, kundi isang kagalakan na hindi natin maipaliwanag. Ang bawat puso, isip at katawan ay puno ng kagalakan habang kinikilala natin ang kabutihan at kadakilaan ng Diyos. Ang langit din ay isang lugar ng perpektong relasyon. Sa buhay natin ngayon, kahit ang pinakamalapit na relasyon ay may bahid ng hindi pagkakaunawaan, sama ng loob o pagkukulang. Ngunit sa langit, ang bawat relasyon ay ganap na perpekto. Walang inggitan, walang galit, walang pagkakahiwalay. Ang bawat isa ay magkakaisa sa pag-ibig ng Diyos at ang bawat sandali ay puno ng kapayapaan at kagalakan sa piling ng mga taong mahal natin. Ngunit paano natin makakamtan ang langit? Maraming tao ang nag-iisip na ito ay nakabase sa mabuting gawa o sa relihiyosong aktibidad. Ngunit ang sinasabi ng Biblia ay iba. Sa Juan Kabanata 14, talatang 6, sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makalalapit sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Ang tanging paraan upang makapasok sa langit ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus." Hindi ito tungkol sa kung gaano karaming mabubuting gawa ang nagawa mo, kundi kung sino ang pinaniniwalaan mo. Ang kaligtasan ay biyaya, isang libreng regalo na kailangang tanggapin ng may pananampalataya. Ang tanong ngayon ay, ano ang gagawin mo sa kaalamang ito? Ang pangakong langit ay naroon, ngunit nasa sa iyo ang desisyon kung tatanggapin mo ang alok ng Diyos. Habang iniisip mo ito, tandaan mo na ang buhay dito sa lupa ay pansamantala lamang. Ang bawat desisyon na ginagawa mo ay may epekto sa iyong walang hanggan. Kaya't ang hamon para sa iyo ay hindi lamang tanggapin ang pangakong ito, kundi mamuhay ng naaayon sa layunin ng Diyos. Habang tinatapos natin ang bahaging ito, isipin mo ang halaga ng langit. Hindi ito isang bagay na maaaring ipagpalit sa mga bagay na pansamantala. Ang langit ay ang tunay na tahanan at ang bawat sandali na ginugugol mo sa pagsunod sa Diyos ay isang hakbang na mas malapit sa Kanya. Sa susunod, mas pag-uusapan natin ang mga praktikal na paraan upang mabuhay ng may layunin at paghahanda para sa buhay na walang hanggan. Ngunit sa ngayon, itanong mo sa iyong sarili, handa ka na bang tanggapin ang regalo ng langit at mamuhay para sa Diyos? Ang kapangyarihan ng pagpili ay isa sa pinakamahalagang regalo na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa bawat araw na lumilipas, tayo ay binibigyan ng oportunidad upang gumawa ng mga desisyon na hindi lamang nakakaapekto sa ating buhay dito sa mundo, kundi pati na rin sa ating walang hanggan. Ngunit ang tanong ay, paano mo ginagamit ang regalong ito? Sa bahagi ng ating pag-uusap na ito,
tatalakayin natin ang bigat ng bawat desisyong ginagawa natin at kung paano ang mga ito ay maaaring magdala sa atin sa buhay na walang hanggan o sa kapahamakan. Ang bawat sandali ay mahalaga, kaya manatili ka dahil ang pag-unawang makukuha mo ngayon ay maaaring magbago ng takbo ng iyong buhay. Sa Deuteronomio Kabanata 30 talatang 11, sinasabi, "Aking tinatawag ang langit at ang lupa upang maging saksi laban sa inyo sa araw na ito, na inilagay ko sa harapan ninyo ang buhay at ang kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin ninyo ang buhay upang kayo'y mabuhay, kayo at ang inyong mga supling." Napakaliwanag ng paanyayang ito. Ang Diyos mismo ang nagbibigay ng malinaw na pagpipilian, buhay o kamatayan, pagpapala o sumpa. Ngunit ang responsibilidad ng pagpili ay nakasalalay sa atin. Hindi niya tayo pipilitin, ngunit bibigyan niya tayo ng gabay upang piliin ang tamang daan. Ang ating mga pagpili ay hindi palaging malalaking desisyon. Minsan, ito ay tila simpleng mga bagay. Paano natin ginagamit ang ating oras? Paano tayo tumutugon sa mga hamon? Paano natin tinatrato ang ibang tao? Ngunit ang lahat ng ito ay nagdadagdag sa direksyon ng ating buhay. Ang bawat maliit na desisyon ay isang hakbang patungo sa Diyos o palayo sa Kanya. Sa Roma Kabanata 6 talatang 16 sinasabi, "Hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo iniaalay ang inyong sarili bilang alipin upang sundin, kayo ay alipin niyaong sinusunod ninyo, maging ng kasalanan na umaakay sa kamatayan o ng pagsunod na umaakay sa katuwiran?" Ang ating mga desisyon ay nagpapakita kung sino o ano ang ating pinaglilingkuran. Ngunit bakit mahalaga ang mga desisyong ginagawa natin? Dahil ang buhay ay maikli, ngunit ang epekto ng ating mga desisyon ay walang hanggan. Sa Santiago Kabanata 4 talatang 14, sinasabi, "Ang buhay ninyo ay parang singaw na sandaling lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho." Ang ating panahon dito sa mundo ay limitado. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo mabubuhay, kaya't bawat oras ay mahalaga. Ang pagkakataon na gumawa ng tamang desisyon ay nandito lamang habang tayo'y nabubuhay. Kapag dumating ang kamatayan, ang ating kalagayan ay hindi na mababago. Isipin mo ito, bawat desisyong ginagawa mo ngayon ay may epekto sa hinaharap. Ang pagpiling sundin ng Diyos ay maaaring magdala sa iyo sa landas ng kapayapaan, kagalakan at buhay na walang hanggan. Ngunit ang pagpiling baliwalain ang kanyang kalooban ay magdadala sa kapahamakan. Hindi ito isang bagay na maaring ipagpaliban o baliwalain. Sa Mateo Kabanata 7 talatang 24 hanggang 27, inilarawan ni Jesus ang dalawang uri ng tao. Ang taong nagtayo ng kanyang bahay sa bato at ang taong nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Kapag dumating ang bagyo, ang bahay na itinayo sa bato ay nanatiling matatag, ngunit ang bahay na itinayo sa buhangin ay gumuho. Ang bato ay sumisimbolo sa pagsunod sa salita ng Diyos, samantalang ang buhangin ay sumisimbolo sa paggawa ng sariling kagustuhan. Ang tanong ay, ano ang pundasyon ng iyong mga desisyon? Ang Diyos ay laging nagbibigay ng gabay upang tulungan tayong piliin ang tamang landas. Sa Awit Kabanata 119 talatang 105 sinasabi, "Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas." Ang salita ng Diyos ang nagbibigay ng tamang direksyon sa ating buhay. Kung nais mong gumawa ng mga desisyong tama at ayon sa kalooban ng Diyos, kailangang maging bahagi ng iyong buhay ang pagbabasa, pagninilay at pagsasabuhay ng Biblia. Ngunit paano kung nagkamali ka sa iyong mga desisyon? Ang magandang balita ay ang Diyos ay palaging handang magbigay ng panibagong pagkakataon. Sa Pusunhuan Kabanata 1 talatang 9, sinasabi, "Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat
at makatarungan upang patawarin tayo sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa lahat ng kalikuan. Ang pagsisisi at pagbalik loob sa Diyos ay laging bukas sa sinumang handang lumapit sa Kanya. Hindi mahalaga kung gaano ka kalayo sa Kanya, ang mahalaga ay ang iyong desisyon na bumalik. Habang iniisip mo ang iyong sariling buhay, itanong mo sa iyong sarili, ano ang direksyon ng aking mga desisyon? Ang bawat araw ay isang pagkakataon upang pumili. Ang bawat sandali ay mahalaga. Huwag mong hayaan na ang mga pansamantalang bagay ng mundong ito ang magdikta ng iyong mga desisyon. Sa halip, hanapin mo ang kalooban ng Diyos at piliin mo ang buhay na walang hanggan. Sa susunod na bahagi ng ating pagtalakay, mas lalalim pa tayo sa usapin ng paggawa ng mga desisyon na naaayon sa layunin ng Diyos. Ngunit sa ngayon, tandaan mo na ang kapangyarihan ng pagpili ay nasa iyong mga kamay. Ang tanong ay, ano ang pipiliin mo? Ang bagong langit at bagong lupa ay isa sa pinakadakilang pangako na inilahad sa Biblia. Hindi lamang ito isang pangarap o simbolo ng pag-asa, kundi isang tiyak na katotohanan na itinakda ng Diyos para sa mga nanampalataya sa Kanya. Sa bahagi ng ating pag-uusap na ito, tatalakayin natin kung ano ang ibig sabihin ng pangakong ito, kung paano ito nauugnay sa plano ng Diyos, at bakit ito dapat magbigay ng inspirasyon at layunin sa bawat isa sa atin. Ang mundong ito na puno ng sakit, kasalanan at kamatayan ay hindi ang huling kabanata ng kwento. May higit na maganda, mas dakila at mas maluwalhating hinaharap na naghihintay sa atin, kaya manatili ka dahil ang impormasyong ito ay magpapalalim ng iyong pananampalataya at magbibigay ng malinaw na direksyon sa iyong buhay. Sa Apokalipsis Kabanata 21, talatang 1, sinabi ni Juan, "At nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na at wala ng dagat." Ang larawan na ito ay isang napakalalim na pagpapahayag ng plano ng Diyos na gawing bago ang lahat ng bagay. Ang kasalukuyang langit at lupa na apektado ng kasalanan at kapangyarihan ng kaaway ay papalitan ng isang ganap na bago at banal na nilikha na ginawa upang maglingkod bilang walang hanggang tahanan ng mga anak ng Diyos. Ngunit ano nga ba ang ibig sabihin ng bagong langit at bagong lupa? Ang salitang bago dito ay hindi nangangahulugang ganap na kakaiba o walang koneksyon sa kasalukuyan. Sa halip, ito ay nagpapakita ng ideya ng pagiging ganap na binago, nilinis at perpekto. Ang bagong langit at bagong lupa ay magiging isang lugar kung saan ang kasalanan ay wala na at ang Diyos ang magiging sentro ng lahat ng bagay. Ang mga sakit, kaguluhan at kawalan ng hustisya na nararanasan natin ngayon ay mawawala ng tuluyan. Sa talatang 4 ng parehong kabanata, sinabi pa ni Juan, "Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at mawawala na ang kamatayan, kalungkutan, pag-iyak o sakit, sapagkat ang mga naunang bagay ay lumipas na." Isipin mo ito, isang mundo kung saan ang bawat sugat ay gumaling, ang bawat kirot ay nawala, at ang bawat trahedya ay napalitan ng kapayapaan. Ngunit higit pa sa kaginhawahan, ang bagong langit at bagong lupa ay magiging lugar ng pakikipag-isa sa Diyos. Sa talatang 3, sinabi ni Juan, "At narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono na nagsasabi, Masdan, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya'y mananahan kasama nila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos mismo ay sasa kanila at magiging kanilang Diyos." Ang pinakamalaking biyaya ng bagong nilikha ay ang ganap at direktang presensya ng Diyos. Sa ngayon, kahit nararanasan natin ang Kanyang presensya sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang ating relasyon sa Kanya ay limitado ng ating kasalukuyang kalagayan bilang mga tao. Ngunit sa bagong langit at bagong lupa,
Ang ating relasyon sa Diyos ay magiging ganap na malaya at walang anumang hadlang. Ang tanong ay, paano tayo magiging bahagi ng bagong nilikhang ito? Sa Apokalipsis Kabanata 21, talatang 7, sinabi, ang magtatagumpay ay magmamana ng mga bagay na ito, at ako'y magiging Diyos niya, at siya'y magiging anak ko. Ang salitang magtatagumpay ay hindi nangangahulugang pagiging perpekto o pagkakaroon ng kakayahang lutasin ang lahat ng problema. Sa halip, ito ay tumutukoy sa pananampalataya sa Diyos sa kabila ng lahat ng hamon at tukso. Ang mga nananatili sa pananampalataya kay Kristo, anuman ang kanilang kahinaan, ay bibigyan ng karapatang magmana ng bagong langit at bagong lupa. Ang bagong langit at bagong lupa rin ay nagbibigay sa atin ng malinaw na larawan ng hustisya ng Diyos. Sa mundong ito, maraming tao ang nagdurusa ng hindi makatarungan. May mga krimen na hindi nalulutas, may mga trahedya na tila walang dahilan, at may mga kawalang katarungan na patuloy na nangyayari. Ngunit sa bagong nilikha ng Diyos, ang lahat ng ito ay itatama. Ang Diyos bilang makatarungang hukom ay sisiguraduhing ang bawat kasalanan ay mapaparusahan at ang bawat kabutihan ay gagantimpalaan. Ang bagong langit at bagong lupa ay magiging lugar kung saan ang lahat ng bagay ay tama at makatarungan, sapagkat ang Diyos mismo ang maghahari. Habang iniisip mo ang tungkol sa pangako ng bagong langit at bagong lupa, mahalagang tanungin ang iyong sarili, paano nito binabago ang paraan ng iyong pamumuhay ngayon? Ang kaalamang may ganitong kahangahangang hinaharap na naghihintay sa atin ay dapat magbigay inspirasyon upang mamuhay ng may layunin at pananampalataya. Hindi ka nilikha ng Diyos para lamang sa pansamantalang mundong ito. Ang iyong buhay ay bahagi ng mas malaki at mas dakilang plano na nakatuon sa walang hanggan. Ang bawat desisyon, bawat kilos at bawat panalangin ay may kahalagahan dahil ang mga ito ay tumutulong sa paghahanda ng iyong puso para sa bagong nilikha ng Diyos. Ngunit paano kung hindi ka sigurado kung kabilang ka sa pangakong ito? Ang sagot ay matatagpuan kay Kristo. Ang tanging paraan upang maging bahagi ng bagong langit at bagong lupa ay sa pamamagitan ng pagtanggap kay Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Sa 2 Korinto Kabanata 5 talatang 17, sinasabi, kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay lumipas na, masdan ang lahat ay naging bago. Ang simula ng pagiging bahagi ng bagong nilikhang ito ay ang pagiging bago ng iyong puso at buhay sa pamamagitan ni Kristo. Habang iniisip mo ang mga bagay na ito, alalahanin mo na ang bagong langit at bagong lupa ay hindi lamang isang pangako para sa hinaharap. Ito rin ay isang paalala ng layunin ng Diyos sa iyong buhay ngayon. Ikaw ay nilikha upang magbigay ng kaluwalhatian sa Diyos, upang magmahal sa kapwa at upang maging liwanag sa mundong puno ng kadiliman. Ang tanong ay, paano mo gagamitin ang iyong buhay upang maghanda para sa darating na bagong nilikha ng Diyos? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga praktikal na hakbang upang maisabuhay ang pananampalatayang ito at masiguro na ang ating puso ay nakahanay sa plano ng Diyos para sa walang hanggan. Ang huling bahagi ng ating pag-uusap ay may kinalaman sa pinakaimportanteng tanong na maaari mong itanong sa iyong sarili. Ano ang gagawin mo sa lahat ng impormasyong narinig mo ngayon? Ang lahat ng tinalakay natin, ang langit, ang impyerno, ang bagong langit at bagong lupa, ang huwiso final at ang biyaya ng Diyos ay hindi lamang mga konseptong pangkaisipan. Ang mga ito ay mga katotohanang may direktang epekto sa iyong buhay. Kaya ang tanong ay, paano mo gagamitin ang iyong kaalaman upang magdesisyon para sa iyong walang hanggan? Sa bahaging ito,
Magpo-focus tayo sa kung paano mo maiaayon ang iyong buhay sa plano ng Diyos at kung bakit ang pagsisimula ngayon ay ang pinakamahalagang hakbang na maaari mong gawin. Sa bawat araw na ibinibigay ng Diyos sa atin, binibigyan din tayo ng pagkakataon upang gumawa ng mga tamang desisyon. Ngunit ang problema ay madalas nating iisipin na marami pa tayong oras. Iniisip natin na maaari nating ipagpaliban ang mga mahalagang desisyon, lalo na kung may kinalaman ito sa ating pananampalataya. Ngunit sinabi sa Santiago Kabanata 4, talatang 14, ang buhay ninyo ay parang singaw na sandaling lumilitaw at pagkatapos ay naglalaho, ang buhay ay maikli. Walang sino man ang makakaalam kung gaano katagal tayo mananatili sa mundong ito. Kaya ang oras upang kumilos ay ngayon. Ngunit ano ang ibig sabihin ng kumilos? Una, ang pinakaimportanteng hakbang ay ang pagtanggap kay Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Hindi mo kailangang maging perpekto upang lumapit sa Kanya. Sa katunayan, ang Kanyang paanyaya ay para sa lahat, anuman ang iyong nagawa sa nakaraan. Sa Roma Kabanata 10, talatang 9, sinasabi, kung ipapahayag mo sa iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at maniniwala ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos mula sa mga patay, ikaw ay maliligtas. Ang pananalig sa Kanya ay nangangahulugang pagtitiwala na ang Kanyang ginawa sa krus ay sapat upang tubusin ang iyong kasalanan. Walang ibang paraan, siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Pagkatapos mong tanggapin si Kristo, ang susunod na hakbang ay ang mabuhay ng naaayon sa Kanyang kalooban. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwala. Ito ay dapat na nakikita sa paraan ng iyong pamumuhay. Sa Mateo Kabanata 6, talatang 33, sinabi ni Jesus, ngunit hanapin muna ninyo ang Kanyang kaharian at ang Kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ang paghahanap sa kaharian ng Diyos ay nangangahulugang pagsasabuhay ng Kanyang mga aral sa bawat aspeto ng iyong buhay, sa iyong trabaho, pamilya at relasyon sa ibang tao. Ngunit huwag mong isipin na magiging madali ang lahat. Ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng sakripisyo. Kailangan mong talikuran ang mga bagay na hindi naaayon sa Kanyang kalooban. Ngunit tandaan mo rin na ang gantimpala ay higit pa sa anumang sakripisyo na maaaring gawin mo. Sa 1 Korinto Kabanata 2, talatang 9, sinasabi, ang mga bagay na hindi nakita ng mata, ninarinig ng tainga, ni pumasok sa puso ng tao, ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ang pangakong ito ay nagpapaalala sa atin na ang anumang ibigay natin para sa Diyos ay hindi masasayang. Ang isa pang mahalagang bahagi ng iyong desisyon ay ang pagiging handang magbahagi ng iyong pananampalataya. Ang ating kaalaman tungkol sa Diyos at sa Kanyang plano ay hindi lamang para sa atin. Ito ay isang mensahe na dapat nating ipasa sa iba. Sa Mateo Kabanata 28, talatang 11 hanggang 20, sinabi ni Jesus, kaya't humayo kayo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu. Turuan ninyo silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ang hamon para sa bawat isa sa atin ay maging liwanag sa mundo, isang patutuo ng pagmamahal at biyaya ng Diyos. Habang nagtatapos tayo, gusto kong ipaalala sa iyo na ang desisyong gagawin mo ngayon ay isa sa pinakamahalagang desisyong magagawa mo sa buong buhay mo. Huwag mong hayaang lumipas ang araw na ito nang hindi ka gumagawa ng hakbang patungo sa Diyos. Kung nararamdaman mong kinakausap ka ng Diyos ngayon, huwag mong baliwalain. Ang Kanyang biyaya ay bukas para sa iyo, ngunit ang oras ay hindi laging nandyan. Kaya simulan mo ngayon. Lumapit ka sa Kanya sa panalangin, humingi ng kapatawaran,
at simulan mo ang buhay na nakatuon sa Kanya. Kung nahanap mo ang mensaheng ito na mahalaga at nagbibigay inspirasyon, hinihikayat kitang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa channel, at i-share ito sa iyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Ang bawat share ay maaaring maging daan upang maabot ang isang tao na nangangailangan ng mensaheng ito. Tulungan natin silang makita ang katotohanan ng Diyos at ang plano niya para sa bawat isa sa atin. Huwag nating sayangin ang pagkakataon na magbigay ng liwanag sa mundong ito.